Ito ay patungkol. Walang iba kundi sa housing project sa Calawag, Quezon City. Quezon City. Ano po ba ito kung maaari? Calawag, Quezon. Calawag, Province po yan. Quezon. Oh, yes. Okay, Quezon. Ano po ba ito kung at maaari niyo po ba i-share ang overview dito? Maraming salamat po, Franco, sapagkat binigyan mo ako ng opportunity para i-discuss natin itong housing project natin dito sa Calawag, Quezon. Alam mo, Carlo and Sara, isa talaga sa pangunahin na advokasya ng Kabayan Party List, ang tawag po natin yan, Kabayan Plus 2, kalusugan, pabahay, kabuhayan, edukasyon, and OFW concerns. So, over time, ang talagang very strong tayo dito sa advocacy po natin na magkaroon po ng talagang pabahay para sa mga kababayan po natin. Kaya, yung Department of Housing na mayroon po tayo ngayon, at pinangunahan po na yan ng ating kalihim na Secretary Acuzar. Kasama po tayo dyan sa pangunahin na nagsulong po niyan. Kaya lang, for all those years, nagiging kasi mahal talaga ang housing. Kaya nanatili na advocacy on our side. Pero ngayon, finally, matagal na po nating inisip ito na magkakaroon din tayo ng housing project para sa mga constituents po natin sa Kabayan Party List and specifically also para sa mga OFWs natin. And finally, kakaroon na po ito ng katuparan. Sapagkat nagkaroon na po kami ng signing doon sa developer, meron pong in-acquire na lupa yung sa kapartner po natin sa Kabayan Party List. And i-develop po ito as socialized housing para sa mga kababayan po natin na mga constituents ng Kabayan Party List na taga roon sa Calawag, Quezon, at the same time particularly sa mga OFWs po natin. So hindi na po ito kwento. Hindi na po ito yung sasabi po natin, advocacy po natin na magkaroon ng babahay sila. Ngayon, magkakaroon ng konkreto o tangible. Hindi na drawing. Hindi na drawing. Oo. Actually, for the longest time, nandun tayo sa side ng advocacy. Kasi sabi natin, bigyan yung mga kababayan natin. Pero alam naman po natin na mas maganda rin, dapat may tangible. Magmamaterialize na ang ating mga... napakaganda yan. Kong, isa lang din po sa atin na sa question dito, Kong, patungkol sa pabahay. Itong housing project na ito is, pwede nyo po daw ma-describe ang key features and objectives ng housing project? Yes, syempre, Franco, ang aim po natin dito, sabi ko nga kanina, ay magkaroon ng katuparan yung pagbibigay po natin ng pabahay doon sa mga kababayan po natin na nandoon. This is a almost 3-hectare property na nandoon at i-develop at magkakaroon po ito ng minimum or around 50 square meters each yung lupa. And yung house mismo, around almost 30 yung specific na house. And based doon sa pin-repair po ng architect's perspective, magkakaroon po ng 2 kwarto. Okay. And of course, may space pa rin po sa harap at saka sa side. Kasi ang konsepto po nito, parang quadruplex. So bawat area, parang quadruplex, 4 sila doon sa isang space. Pero, nakahiwa-hiwalay po ito. So, ibig sabihin, parang it's a subdivision plan. Subdivision project specifically for socialized housing. So, hindi po ito libre, may bayad po ito, pero almost at cost. So, ibig sabihin, ang aim po talaga natin dito ay magkaroon ng access yung mga kababayan po natin na talagang nangangailangan ng dissenting bahay o sisilungan doon sa lugar. Go ahead, sir. Maybe you. You first. Bakit po sa dinami-dami ng lugar dito sa ating bansa, Quezon po inyo natin? Actually, I was going to ask the same question. Alam mo, napakaganda ng tanong mo sapagkat lahat din mo nagtatanong sa akin. Ganyan din, bakit doon sa lugar na yon? Nangyari po kasi, mayroon po akong ang coordinator, yung Kabayan Party List, na talagang very strong on this particular aspect. Alam niya na advocacy ng Kabayan Party List ay pabahay, paulit-ulit yan for the past 5 years. Or simula pa nung nakaupo po tayo, sinasabi niya sa akin, Kung umpisa na natin, magkaroon tayo ng pabahay na project sa Quezon, doon sa amin. Nung una, medyo hesitant din ako actually. Kasi alam ko naman mahal ito. Hindi ito mura. And of course, very strong tayo doon sa advocacy yan. Sinasabi ko nga, marami tayong bills sa Congress. Pero at the same time,
pinag-iisipan din natin, lahat ng mga advocacies na mayroon ng Kabayan Party List, meron tayong specific na programs. For example, edukasyon o health, meron tayong medical assistance, may iba't iba tayong binibigay sa mga kababayan po natin, mga constituents. Pagdating sa edukasyon, may assistance din tayo. Kabuhayan, meron din tayo. And kasama dyan, of course, yung salt revitalization, kung saan magkakaroon talaga ng suporta sa mga farmers natin. OFWs, meron din tayo. Advocacy, but at the same time, nakatulong talaga tayo sa mga OFWs nating kababayan. Pagdating sa housing, medyo hesitant talaga ako dahil the task seems to be overwhelming, malaki. Pero finally, sabi ko, sige, inumpisan na niya. Sabi niya, yung mga kasamahan natin talagang very excited na magkaroon ng pabahay doon. So sabi ko, sige, go lang, go lang. Then later on, nakausap na niya yung kung sino-sino. So sabi ko, inumpisan na natin, ituloy na natin. So, yan, nakakatuwa. Dahil nung nakarang buwan ay nagkaroon na kami ng signing doon sa magde-develop ng property. Then, nung nakarang Thursday, hindi kahapon, nung nakaraan, ay nagkaroon tayo ng presentation sa SMX doon sa Housing Summit. And pinresent natin ito na magkakaroon na talaga ng katuparan yung adikain ng Kabayan Party List na magkaroon ng proyekto ng pabahay para sa mga constituents natin. Hindi naman ito ganun karami dahil almost 3 hectares po ito at ganung size. Mayroong commercial area, may playground, and the houses itself. And lumalabas mga 350 more or less yung families na magbe-benefit po rito. Karamihan po kung sino po yung nag-a-avail ng dito po, yung sa Kabayan Village na ito. Ito po ba yung, pwede rin po ba mag-avail yung naging OFW? Pwede. Before, o yung mga kasalukuyang nagtatrabaho rin sa ibang bansa? Pwede, Franco. Actually, may mga kumausap na rin po sa akin na gusto po nilang makapag-avail. And sabi ko, yung may grupo na nag-handle po para doon sa beneficiaries. Ang main requirement lang po talaga dahil dadan po din po ito doon sa pag-ibig. Yung proseso sa housing, of course, mahirap na expect na may cash out sila na pambayad. Kahit na socialize ito, hindi ito ganun kamahal. Consistent siya sa guidelines ng Department of Housing and Human Settlement when it comes to the pricing. But at the same time, alam naman natin na hindi ganun kadali pa rin. Kaya dadan po ito dun sa pag-ibig na process. So kung sino yung mga approve ng pag-ibig, so dapat membro po sila ng pag-ibig. Ang kagandahan nga lang, Franco and Sarah, dahil ngayon may program yung pag-ibig na pwede kang magpa-membro immediately and pwede ka rin mag-avail right after kapag nagpa-membro ka. And ang kagandahan pa sa mga OFWs po natin, halos lahat ng OFWs po natin, membro po yan ng pag-ibig. It's really a requirement. And nung umikot po tayo sa ibang bansa, maraming mga opisina, halos lahat po ng konsulado po natin, mga embassies natin, may opisina doon ng pag-ibig, kasamang PhilHealth. So, ibig sabihin, updated po sila at membro po sila ng pag-ibig. In that case, then, they'll be able to avail of this particular project ng Kabayan Party List. Kong Ron, I guess 2 questions from my side is, dito po sa proyektong ito, what is the intended timeline of completion? And can you share some details about the funding sources po? So, yung process po nito, of course, nandito kami sa ngayon sa preparation ng lahat ng mga documents. And actually, yun ang madugo. Yes. Yun yung mahirap actually, Franco and Sarah, yung preparation po ng mga documentations. So far, third step na po kami siguro. And with that, we look forward na before the year's end, makapasyal po ako doon para makausap ko rin po yung local government unit, the municipality, kasi sila yung mag-approve, magbibigay ng permit para makapag-umpisa. And at the same time, i-apply din po ito sa Department of Housing. Nakikita ko po dito mga 3 to 5 months yung process ng the whole documentation process. Medyo mahaba. But kung ma-bridge po natin ito, mas maganda, yung developer naman, ready na. Ang kailangan lang po niya ngayon ay complete documents para makapag-umpisa. So, once makapag-umpisa na po ito, ongoing na rin ngayon yung submission at validation ng mga possible beneficiaries. So, ibig sabihin, yung requirement po na dapat sila ay pag-ibig members, nandun na dapat yun. So, simultaneous yung
pag-process ng mga beneficiaries, identification, determination of beneficiaries, at the same time yung pag-process ng papeles, yung documents para makapag-umpisa yung proyekto. And yung funding source nito, nabanggit mo, manggagaling po muna doon sa developer. Then, yung developer ngayon, doon sa mga naaprubahan, bago ma-release yung kanilang unit, may approval yan sa Pag-ibig. So, Pag-ibig yung magbabayad sa kanya. Okay. Wow, napakaganda talaga ng proyektong yan. Kung last na question ko, Kong. Pwede po ba ng isang taong ito, isang OFW, maka-avail more than isang unit? Napakaganda ng tanong mo na naman, Franco. Siyempre, yung mga iba po sa mga kababayan po natin, mas gusto po nila, hindi lang Kasi marami isa. silang pamilya. Marami sila, malaking pamilya. But that would depend, of course, dun sa approval din ng Pag-ibig. As much as possible, siyempre, gusto natin mas maraming mag-benefit. Mas maraming mga kababayan po natin. So, as much as possible, we would adhere dun sa one family, one unit. Okay. Pero kung sakasakali man na may available units pa dahil yung mga ibang nag-apply, of course may mga process din yung approval, yung Pag-ibig natin, Pag-ibig fund. Pag may mga naiwan pa na mga available units, then we would open doon sa mga interesado pa ng mga kababayan po natin. At kung kanina, kung tinanong po ni kapartner Franco Kong is why Calauag, Quezon, will there be availabilities in other areas? Why? Yes, of course. Ito po yung prototype lang sa Calauag na nakikita po natin ito. Once maging successful ito, maging okay ito, i-replicate natin sa maraming mga lugar sa Pilipinas. Actually, ang niyo pong lingkod din ay nakipag-usap na rin po sa iba't ibang mga local government unit executives kagaya sa Malolos and some other areas near Metro Manila. And hopefully, magkakaroon pa po tayo ng mas maraming project po rito. Of course, nagpapasalamat po tayo sa ating Pangulo at sa ating Department Secretary ng Housing dahil pangunahin talagang fin-push itong pagkakaroon po ng access ng mga kababayan po natin. And nandito tayo to really support this particular initiative ng ating Pangulo sapagkat tayo naman po, ang aim po natin talaga ay maging conduit ng programa ng ating gobyerno para mas marami pang maka-access sa mga kababayan po natin. And, syempre, natutuwa talaga tayo. Alam mo, first time ko pong i-discuss ito dito sa program as well as in other areas, other forums. Tayo po excited talaga dahil for several years na po talaga na pinag-iisipan po namin ito. Hindi pa lang namin may announce kasi mahabang proseso yung pinagdaraanan. Pero finally, ngayon na magkakaroon na po ng final na mag-umpisa na, kaya excited din po tayo na i-announce po sa kanila. Yung mga kababayan po natin na nais po na makapag-avail po nito, ipopost po natin sa ating Facebook page at ilagay po nila yung kailang mga pangalan doon. At mag-apply po sila doon sa committee na kinreate para masigurado na sila ay ma-validate whether they will be considered or given opportunity na through Pag-ibig na maka-avail po nito. Napakaganda po ng inyo pong isinusulong po, Congressman Ron Salo, ito pong Kabayan Village para sa ating pong mga kababayan. At all the best po sa project po na ito in Calauag, Quezon na siyang magiging model para po sa mga future ng mga villages all across the Philippines.